a blessed day, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. Today, we will be studying professional education using the LET Reviewer, focusing on 10 questions from Set 6E. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Society and media know drinking starts off drug addiction. What should be discussed in schools? A. Nobody drinks at home except father. B. Drug addiction has been traced to drinking wine. C. TV ads show drinking is a source of fellowship. D. High taxes on liquor will be deterrent to eventual drug use. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. In this context, the best answer is B. Drug addiction has been traced to drinking wine. Here's a breakdown of each choice and the reasoning behind this selection. A. Nobody drinks at home except father. Explanation: this statement focuses on a specific family scenario and implies that only one person, the father, drinks at home. It does not address the broader societal issue of alcohol consumption and its relationship with drug addiction. Discussing this in schools may not provide useful information or education regarding the risks of drinking or its potential link to drug abuse. B. Drug addiction has been traced to drinking wine. Explanation: this statement directly addresses the relationship between alcohol consumption, in this case, drinking wine, and drug addiction. It emphasizes the potential risks associated with alcohol, highlighting that drinking can lead to more severe substance abuse problems. Discussing this topic in schools is crucial as it raises awareness among students about the dangers of drinking and its connection to addiction, promoting informed decision-making. CTV ads show drinking is a source of fellowship. Explanation: while this statement points out that media portrayals often glamorize drinking, it does not focus on the potential dangers or the progression from drinking to drug addiction. Instead, it highlights a cultural perception that may encourage drinking. Schools should educate students about the impact of media and advertising on perceptions of alcohol rather than merely presenting this viewpoint. D. High taxes on liquor will be a deterrent to eventual drug use. Explanation: this choice suggests a policy measure that could potentially reduce alcohol consumption and, by extension, drug use. However, it lacks a direct educational focus for students. While discussing public policy is important, it does not address the psychological, social, and behavioral factors that contribute to drinking and drug addiction. Therefore, it may not be as relevant for classroom discussions aimed at personal awareness and prevention. Summary: overall, option B is the most appropriate choice for discussion in schools as it connects alcohol consumption directly to the risk of drug addiction, facilitating an important conversation about the consequences of drinking and promoting awareness among students about substance abuse. A. Walang umiinom sa bahay maliban sa ama. Paliwanag: ang pahayag na ito ay nakatuon sa isang partikular na senaryo ng pamilya at nagpapahiwatig na isang tao lamang, ang ama, ang umiinom sa bahay. Hindi nito tinutugunan ng mas malawak na isyu sa lipunan ng pag-inom ng alak at ang kaugnayan nito sa pagkagumon sa droga. Ang pagtalakay nito sa mga paaralan ay maaaring hindi magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon o edukasyon tungkol sa mga panganib ng pag-inom o potensyal na link nito sa pag-abuso sa droga. B. Ang pagkalulong sa droga ay natuntun sa pag-inom ng alak. Paliwanag: ang pahayag na ito ay direktang tumutugon sa kaugnayan sa pagitan ng pag-inom ng alak, sa kasong ito, pag-inom ng alak at pagkagumon sa droga. Binibigyang diin nito ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa alkohol, na binibigyang diin na ang pag-inom ay maaaring humantong sa mas matinding problema sa pag-abuso sa sangkap. Ang pagtalakay sa paksang ito sa mga paaralan ay mahalaga dahil ito ay nagpapataas ng kamalayan sa mga mag-aaral tungkol sa mga panganib ng pag-inom at ang koneksyon nito sa pagkagumon, na nagsusulong ng matalinong paggawa ng desisyon. Ang mga patalastas sa TV ay nagpapakita na ang pag-inom ay pinagmumulan ng pakikipagkapwa.
Paliwanag, bagamat itinuturo ng pahayag na ito na ang mga paglalarawan sa media ay kadalasang binibigyang pansin ang pag-inom, hindi ito nakatuon sa mga potensyal na panganib o ang pag-unlad mula sa pag-inom hanggang sa pagkalulong sa droga. Sa halip, itinatampok nito ang isang kultural na pangunawa na maaaring maghikayat ng pag-inom. Dapat turuan ng mga paaralan ang mga mag-aaral tungkol sa epekto ng media at pag-advertise sa mga pananaw sa alkohol sa halip na ipakita lamang ang pananaw na ito. Di ang mataas na buwis sa alak ay magiging hadlang sa tuluyang paggamit ng droga. Paliwanag, ang pagpipiliang ito ay nagmumungkahi ng isang panukalang patakaran na maaaring mabawasan ang pagkonsumo ng alak at, sa pamamagitan ng pagpapalawig, paggamit ng droga. Gayunpaman, kulang ito ng direktang pokus sa edukasyon para sa mga mag-aaral. Bagamat mahalaga ang pagtalakay sa patakarang pampubliko, hindi nito tinutugunan ang mga salik na psikolohikal, panlipunan, at asal na nag-aambag sa pag-inom at pagkalulong sa droga. Sa makatuwid, maaaring hindi ito gaanong kaugnay para sa mga talakayan sa silid-aralan na naglalayong personal na kamalayan at pag-iwas. Buod. Sa pangkalahatan, ang opsyon B ay ang pinakaangkop na pagpipilian para sa talakayan sa mga paaralan dahil direktang iniuugnay nito ang pag-inom ng alak sa panganib ng pagkalulong sa droga na nagpapadali sa isang mahalagang pag-uusap tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-inom at pagtataguyod ng kamalayan sa mga mag-aaral tungkol sa pag-abuso sa droga. Cooperatives have branched out to consumers' cooperative. Schools have included the concepts of cooperatives. Where is it practiced? A. School bookstores. B. Schools uniform purchases. C. School canteen. D. Class stores. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. In the context of cooperatives branching out to consumer cooperatives and their inclusion in school concepts, the best answer is C. School canteen. Here's an explanation of each choice. A. School bookstores. Explanation: school bookstores can operate on cooperative principles, especially if they are run by students or the school community. However, they typically focus on selling educational materials rather than functioning as a full-fledged consumer cooperative, which is more common in larger operations like canteens. B. Schools uniform purchases. Explanation: while schools may facilitate bulk purchases of uniforms, this process does not inherently embody the cooperative model. Uniform purchases are often managed by a single supplier or through a vendor rather than as a cooperative where members contribute and share benefits. C. School canteen. Explanation: the school canteen is a prime example of a consumer cooperative in practice. It can be run by students, teachers, or the school administration, providing food and beverages to the school community. If managed as a cooperative, profits can be shared among members, and it can emphasize the values of cooperation, mutual aid, and community engagement. This setting allows students to learn about cooperative principles in a practical environment. D. Class stores. Explanation: class stores can also represent cooperative practices, especially if they are run by students for their classmates. However, they are usually smaller in scale compared to a school canteen and may not have the same community impact or focus on shared resources and benefits. Summary: si school canteen is the most fitting choice as it represents a common setting for practicing consumer cooperative principles, offering a real-world example for students to understand how cooperatives operate and benefit the community. A. Mga tindahan ng libro sa paaralan. Paliwanag: ang mga tindahan ng libro sa paaralan ay maaaring gumana sa mga prinsipyo ng kooperatiba, lalo na kung ang mga ito ay pinamamahalaan ng mga mag-aaral o komunidad ng paaralan. Gayunpaman, karaniwang tumutuon sila sa pagbebenta ng mga material na pang-edukasyon sa halip na gumana bilang isang ganap na kooperatiba ng consumer, na mas karaniwan sa malalaking operasyon tulad ng mga kantin. B. Pambili ng uniporme sa paaralan. Paliwanag: bagamat maaaring mapadali ng mga paaralan ang maramihang pagbili ng mga uniporme, ang prosesong ito ay hindi likas na naglalaman ng modelo ng kooperatiba. Ang mga unipormeng pagbili ay madalas sa pinamamahalaan ng isang supplier o sa pamamagitan ng isang vendor sa halip na bilang isang kooperatiba kung saan ang mga miyembro ay nag-aambag at nagbabahagi ng mga benepisyo. C. Kantin ng paaralan. Paliwanag: ang kantina ng paaralan ay isang pangunahing halimbawa ng isang kooperatiba ng mamimili sa pagsasanay.
Maaari itong patakbuhin ng mga mag-aaral, guro, o administrasyon ng paaralan na nagbibigay ng pagkain at inumin sa komunidad ng paaralan. Kung pinamamahalaan bilang isang kooperatiba, ang mga kita ay maaaring ibahagi sa mga miyembro at maaari nitong bigyang diin ang mga halaga ng pagtutulungan, at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang setting na ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na matuto tungkol sa mga prinsipyo ng kooperatiba sa isang praktikal na kapaligiran. Mga tindahan ng klase. Paliwanag, ang mga tindahan ng klase ay maaari ding kumatawan sa mga kasanayan sa kooperatiba, lalo na kung ang mga ito ay pinamamahalaan ng mga mag-aaral para sa kanilang mga kaklase. Gayunpaman, kadalasang mas maliit ang mga ito sa sukat kumpara sa isang kantina ng paaralan at maaaring walang katulad na epekto sa komunidad o nakatuon sa mga pinagsasaluhang mapagkukunan at benepisyo. Buod. Siyang kantina ng paaralan ay ang pinakaangkop na pagpipilian dahil ito ay kumakatawan sa isang karaniwang setting para sa pagsasagawa ng mga prinsipyo ng kooperatiba ng mamimili na nag-aalok ng isang tunay na halimbawa sa mundo para maunawaan ng mga mag-aaral kung paano gumagana ang mga kooperatiba at nakikinabang sa komunidad. A student collapsed in her social studies class. It was found out that he did not eat her lunch. What principle is shown in the situation? A. Psychological need. B. Physiological need. C. Psychosomatic. D. Safety need. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer in this situation is B. Physiological need. Here's an explanation of each choice and why physiological need is the most appropriate. A. Psychological need. Explanation: psychological needs relate to emotional and mental well-being, including needs for love, belonging, and esteem. While a lack of food can affect mood, the immediate issue in this scenario is the physical act of not eating, which leads to the collapse. Thus, this option doesn't directly address the cause of the collapse. B. Physiological need. Explanation: physiological needs are basic human requirements for survival, such as food, water, and shelter. In this situation, the student collapsing is likely due to a lack of food intake, indicating that her physiological need for sustenance was not met. This is the primary factor leading to her physical condition. C. Psychosomatic. Explanation: psychosomatic refers to physical symptoms that are caused or exacerbated by mental factors. While stress or anxiety can lead to physical issues, the situation described indicates a straightforward cause, not eating, rather than a psychological issue manifesting as physical symptoms. Therefore, this option is less relevant. D. Safety need. Explanation: safety needs pertain to the desire for security and protection from harm. While feeling safe is important, this scenario does not relate to feelings of safety, it focuses instead on the lack of basic nutritional needs. Summary. Overall, B. Physiological need is the most suitable choice because the situation revolves around the student's need for food, which is a fundamental physiological requirement for health and well-being. A. Psikolohikal na pangangailangan. Paliwanag: ang mga psikolohikal na pangangailangan ay nauugnay sa emosyonal at mental na kagalingan, kabilang ang mga pangangailangan para sa pagmamahal, pagmamay-ari, at pagpapahalaga. Habang ang kakulangan sa pagkain ay maaaring makaapekto sa mood, ang agarang isyu sa sitwasyong ito ay ang pisikal na pagkilos ng hindi pagkain na humahantong sa pagbagsak. Kaya, hindi direktang tinutugunan ng opsyong ito ang sanhi ng pagbagsak. B. Physiological na pangangailangan. Paliwanag: ang mga pangangailangang pisyolohikal ay mga pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay, tulad ng pagkain, tubig, at tirahan. Sa sitwasyong ito, malamang na bumagsak ang estudyante dahil sa kakulangan ng pagkain na nagpapahiwatig na hindi natugunan ang kanyang pisyolohikal na pangangailangan para sa kabuhayan. Ito ang pangunahing salik na humahantong sa kanyang pisikal na kondisyon. C. Psychosomatic. Paliwanag: ang psychosomatic ay tumutukoy sa mga pisikal na sintomas na dulot o pinalala ng mental na mga kadahilanan. Habang ang stress o pagkabalisa ay maaaring humantong sa mga pisikal na issue, ang sitwasyong inilarawan ay nagpapahiwatig ng isang tuwirang dahilan, hindi pagkain, sa halip na isang psikolohikal na issue na nagpapakita bilang mga pisikal na sintomas. Sa makatuwid, ang pagpipiliang ito ay hindi gaanong nauugnay. Di pangangailangan sa kaligtasan.
Paliwanag, ang mga pangangailangan sa kaligtasan ay nauugnay sa pagnanais para sa seguridad at proteksyon mula sa pinsala. Bagamat mahalaga ang pakiramdam na ligtas, ang sitwasyong ito ay hindi nauugnay sa mga pakiramdam ng kaligtasan, ito ay nakatuon sa halip sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan sa nutrisyon. Buod. Sa pangkalahatan, ang physiological na pangangailangan ay ang pinakaangkop na pagpipilian dahil ang sitwasyon ay umiikot sa pangangailangan ng mag-aaral para sa pagkain, na isang pangunahing physiological na kinakailangan para sa kalusugan at kagalingan. The main function of a philosophy of education is to aid the learner to build his own personal philosophy. B. Reconsider existing educational goals in the light of society's needs. C. Provide the academic background prerequisite to learning. D. Define the goals and set the direction for which education is to strive. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer to the question about the main function of a philosophy of education is D. Define the goals and set the direction for which education is to strive. Here's an explanation of each choice. A. Aid the learner to build his own personal philosophy. Explanation. While a philosophy of education can encourage learners to reflect on their beliefs and values, its primary function is not solely to aid individuals in constructing their personal philosophies. Instead, it serves as a broader framework guiding educational practice and policy. B. Reconsider existing educational goals in the light of society's needs. Explanation. This statement acknowledges the importance of aligning educational goals with societal needs, which is a significant aspect of educational philosophy. However, it does not encompass the overarching purpose of providing a comprehensive framework for education. C. Provide the academic background prerequisite to learning. Explanation. While a philosophy of education can inform curriculum design and pedagogy, its main function is not to serve as a prerequisite for learning in the academic sense. It is more about guiding the educational process and objectives than providing specific academic content. D. Define the goals and set the direction for which education is to strive. Explanation. This option encapsulates the primary function of a philosophy of education. It establishes the fundamental principles and goals of education, shaping the methods and practices used in teaching and learning. A well-articulated educational philosophy helps educators and institutions determine their objectives, priorities, and approaches to education. Summary. Overall, define the goals and set the direction for which education is to strive is the most appropriate answer, as it highlights the essential role of educational philosophy in guiding the aims and practices of education. A. Tulungan ng mag-aaral na bumuo ng kanyang sariling pilosopiya. Paliwanag, bagamat ang isang pilosopiya ng edukasyon ay maaaring hikayatin ng mga mag-aaral na pagnilayan ang kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga, ang pangunahing tungkulin nito ay hindi lamang tulungan ng mga individual sa pagbuo ng kanilang mga personal na pilosopiya. Sa halip, nagsisilbi itong mas malawak na balangkas na gumagabay sa pagsasanay at patakarang pang-edukasyon. B. Muling isaalang-alang ang umiiral ng mga layuning pang-edukasyon sa liwanag ng mga pangangailangan ng lipunan. Paliwanag, kinikilala ng pahayag na ito ang kahalagahan ng pag-align ng mga layuning pang-edukasyon sa mga pangangailangan ng lipunan, na isang mahalagang aspeto ng pilosopiyang pang-edukasyon. Gayunpaman, hindi ito sumasaklaw sa pangkalahatang layunin ng pagbibigay ng komprehensibong balangkas para sa edukasyon. C. Magbigay ng pang-akademikong background na kinakailangan sa pag-aaral. Paliwanag, bagamat ang pilosopiya ng edukasyon ay maaaring magbigay alam sa disenyo ng kurikulum at pedagogy, ang pangunahing tungkulin nito ay hindi upang magsilbi bilang isang paunang kinakailangan para sa pag-aaral sa akademikong kahulugan. Ito ay higit pa tungkol sa paggabay sa proseso ng edukasyon at mga layunin kaysa sa pagbibigay ng partikular na nilalamang akademiko. Dito tukuyin ang mga layunin at itakda ang direksyon kung saan ang edukasyon ay magsusumikap. Paliwanag, ang opsyong ito ay sumasaklaw sa pangunahing tungkulin ng isang pilosopiya ng edukasyon. Itinatag nito ang mga pangunahing prinsipyo at layunin ng edukasyon na hinuhubog ang mga pamamaraan at kasanayan na ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral. Ang isang mahusay na articulated na pilosopiyang pang-edukasyon ay tumutulong sa mga tagapagturo at institusyon na matukoy ang kanilang mga layunin, prioridad, at diskarte sa edukasyon. Buod.
Sa pangkalahatan, dito tukuyin ang mga layunin at itakda ang direksyon kung saan ang edukasyon ay magsusumikap ay ang pinakaangkop na sagot dahil ito ay nag-highlight sa mahalagang papel ng pilosopiyang pang-edukasyon sa paggabay sa mga layunin at kasanayan ng edukasyon. Which technique PERSECOND enable PERSECOND a teacher to identify and eventually assist students with interpersonal difficulties? A. Anecdotal record. B. Personal inventory. C. Cumulative record. D. Sociogram. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer for identifying and assisting students with interpersonal difficulties is the sociogram. Here's an explanation of each choice. A. Anecdotal record. Explanation: anecdotal records are brief, objective notes about specific incidents or behaviors observed in students. While useful for documenting individual student behaviors, they may not provide a comprehensive view of interpersonal dynamics within a group. They are better suited for tracking specific incidents rather than identifying broader interpersonal difficulties. B. Personal inventory. Explanation: a personal inventory involves self-assessments or surveys that help students reflect on their strengths, weaknesses, interests, and attitudes. While this can provide insight into individual students, it doesn't specifically focus on interpersonal relationships or group dynamics, making it less effective for addressing interpersonal difficulties. C. Cumulative record. Explanation: cumulative records compile a student's academic performance, attendance, and behavior over time. While they provide valuable information about a student's overall progress, they do not specifically target interpersonal relationships or difficulties, limiting their effectiveness in this context. D. Sociogram. Explanation: a sociogram is a visual representation of social relationships within a group, illustrating how students relate to one another. It helps teachers identify patterns of interaction, such as friendships, isolation, or conflicts, making it an effective tool for recognizing interpersonal difficulties. By analyzing a sociogram, a teacher can better understand social dynamics and provide targeted support to students facing challenges in their relationships. Summary. Overall, the sociogram is the most appropriate choice, as it directly addresses the identification and analysis of interpersonal relationships among students, allowing teachers to assist those with difficulties effectively. A. Anecdotal na talaan. Paliwanag: ang mga anecdotal na tala ay maikli, layunin ng mga tala tungkol sa mga partikular na insidente o pag-uugali na naobserbahan sa mga mag-aaral. Bagamat kapaki-pakinabang para sa pagdodokumento ng mga individual na pag-uugali ng mag-aaral, maaaring hindi sila magbigay ng komprehensibong pagtingin sa interpersonal na dinamika sa loob ng isang grupo. Ang mga ito ay mas angkop para sa pagsubaybay sa mga partikular na insidente kaysa sa pagtukoy ng mas malawak na interpersonal na mga paghihirap. B. Personal na imbentaryo. Paliwanag: ang isang personal na imbentaryo ay nagsasangkot ng mga pagtatasa sa sarili o mga survey na tumutulong sa mga mag-aaral na pag-isipan ng kanilang mga kalakasan, kahinaan, interes, at saloobin. Bagamat maaari itong magbigay ng insight sa mga individual na mag-aaral, hindi ito partikular na nakatuon sa mga interpersonal na relasyon o dynamics ng grupo, na ginagawang hindi gaanong epektibo para sa pagtugon sa mga interpersonal na paghihirap. C. Pinagsama-samang talaan. Paliwanag: pinagsasama-sama ng mga pinagsama-samang tala ang akademikong pagganap, pagdalo, at pag-uugali ng isang mag-aaral sa paglipas ng panahon. Bagamat nagbibigay sila ng mahalagang impormasyon tungkol sa pangkalahatang pag-unlad ng isang mag-aaral, hindi nila partikular na tina-target ang mga interpersonal na relasyon o kahirapan na nililimitahan ang kanilang pagiging epektibo sa kontekstong ito. D. Sociogram. Paliwanag: ang sociogram ay isang visual na representasyon ng mga panlipunang relasyon sa loob ng isang grupo na naglalarawan kung paano nauugnay ang mga mag-aaral sa isa't isa. Tinutulungan nito ang mga guro na matukoy ang mga pattern ng pakikipag-ugnayan, tulad ng mga pagkakaibigan, paghihiwalay, o mga salungatan, na ginagawa itong isang epektibong tool para sa pagkilala sa mga interpersonal na paghihirap. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang sociogram, mas mauunawaan ng isang guro ang social dynamics at makapagbigay ng nakatarget na suporta sa mga estudyanteng nahaharap sa mga hamon sa kanilang mga relasyon. Buod.
Sa pangkalahatan, ang dissociogram ang pinakaangkop na pagpipilian dahil direktang tinutugunan nito ang pagkakakilanlan at pagsusuri ng mga interpersonal na relasyon sa mga mag-aaral na nagpapahintulot sa mga guro na tulungan ng mga may kahirapan ng epektibo. Teachers and students can participate in levels of computer use. Give the order of computer use from simplest to complex. A. Computer competency, computer literacy, competency expertise. B. Computer literacy, computer competency, computer expertise. C. Computer literacy, computer expertise, computer competency. D. Computer competency, computer expertise, computer literacy. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct order of computer use from simplest to most complex is B. Computer literacy, computer competency, computer expertise. Here's an explanation of each term and why this order is appropriate. A. Computer competency, computer literacy, competency expertise. Explanation: this option incorrectly places computer competency before computer literacy. Computer literacy typically involves a foundational understanding of computers and their applications, while competency builds on that foundation to apply skills in practical contexts. Competency expertise is not a standard term. B. Computer literacy, computer competency, computer expertise. Explanation: computer literacy refers to the basic knowledge and skills needed to use computers and software applications effectively. It includes understanding terminology and being able to perform simple tasks. Computer competency involves a higher level of skill where individuals can not only use software but also troubleshoot common problems and utilize various tools to complete tasks efficiently. Computer expertise denotes a comprehensive and advanced level of understanding and proficiency, allowing individuals to innovate, develop software, or manage complex systems. This order accurately reflects the progression from basic understanding to advanced skills. C. Computer literacy, computer expertise, computer competency. Explanation: this option incorrectly positions computer expertise before computer competency. It suggests a more advanced skill level, expertise, is developed before mastering practical application, competency, which is not logical. D. Computer competency, computer expertise, computer literacy. Explanation: this option places computer competency first, which is incorrect. It does not follow the logical progression of learning, as one must first achieve literacy before developing competency and eventually expertise. Summary. Thus, B. Computer literacy, computer competency, computer expertise is the correct and logical order of computer use, reflecting the increasing complexity of skills and knowledge in computer applications. A. Computer competency, computer literacy, competency expertise. Paliwanag: maling inilalagay ng opsyong ito ang computer competency bago ang computer literacy. Ang computer literacy ay karaniwang nagsasangkot ng isang pundasyong pag-unawa sa mga computer at kanilang mga aplikasyon, habang ang kakayahan ay bumubuo sa pundasyong iyon upang maglapat ng mga kasanayan sa mga praktikal na konteksto. Ang kadalubhasaan sa kakayahan ay hindi isang karaniwang termino. B. Computer literacy, computer competency, computer expertise. Paliwanag: ang computer literacy ay tumutukoy sa mga pangunahing kaalaman at kasanayan na kailangan upang epektibong magamit ang mga computer at software application. Kabilang dito ang pag-unawa sa terminolohiya at kakayahang magsagawa ng mga simpleng gawain. Ang kakayahan sa computer ay nagsasangkot ng mas mataas na antas ng kasanayan kung saan ang mga individual ay hindi lamang maaaring gumamit ng software ngunit din ay troubleshoot ang mga karaniwang problema at gumamit ng iba't ibang mga tool upang makumpleto ang mga gawain ng mahusay. Ang kadalubhasaan sa computer ay nagpapahiwatig ng isang comprehensible at advanced na antas ng pag-unawa at kasanayan na nagpapahintulot sa mga individual na mag-innovate, bumuo ng software, o pamahalaan ang mga komplikadong system. Tumpak na sinasalamin ng order na ito ang pag-unlad mula sa pangunahing pag-unawa hanggang sa mga advanced na kasanayan. C. Computer literacy, computer expertise, computer competency.
Paliwanag ang opsyong ito ay mali ang posisyon ng computer expertise bago ang computer competency. Ito ay nagmumungkahi ng isang mas advanced na antas ng kasanayan, kadalubhasaan, ay binuo bago master ang praktikal na aplikasyon, kakayahan, na kung saan ay hindi lohikal. Di kakayahan sa computer, kadalubhasaan sa computer, kaalaman sa computer. Paliwanag inilalagay ng opsyong ito ang computer competency muna na hindi tama. Hindi nito sinusunod ang lohikal na pag-unlad ng pag-aaral dahil kailangan munang makamit ng isang tao ang literacy bago bumuo ng kakayahan at kalaunan ay kadalubhasaan. Buod. Kaya, ang B. Computer literacy, computer competency, computer expertise ay ang tama at lohikal na pagkakasunod-sunod ng paggamit ng computer na sumasalamin sa pagtaas ng pagiging komplikado ng mga kasanayan at kaalaman sa mga aplikasyon ng computer. Which one is considered the brain of the microcomputer? A. CPU. B. Software. C. Video screen. D. Keyboard. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. CPU, Central Processing Unit. Explanation. A CPU, Central Processing Unit, the CPU is often referred to as the brain of the microcomputer because it is responsible for executing instructions, processing data, and controlling other components of the computer. It performs all the logical and arithmetic operations necessary for the computer to function. B. Software. Software refers to the programs and applications that run on a computer, but it is not a physical component and does not perform the central processing tasks, so it cannot be considered the brain. C. Video screen. The video screen, monitor, is an output device that displays information processed by the CPU. It is not involved in processing or decision-making tasks. D. Keyboard. The keyboard is an input device used to send data and commands to the computer, but it does not perform any processing functions. Summary. The CPU is the key component that performs processing tasks, making it the brain of the microcomputer. A. CPU, Central Processing Unit. Ang CPU ay madalas na tinutukoy bilang utak ng microcomputer dahil responsable ito sa pagsasagawa ng mga tagubilin, pagproseso ng data, at pagkontrol sa iba pang bahagi ng computer. Ginagawa nito ang lahat ng lohikal at arithmetic na operasyon na kinakailangan para gumana ang computer. B. Software. Ang software ay tumutukoy sa mga program at application na tumatakbo sa isang computer, ngunit hindi ito isang pisikal na bahagi at hindi gumaganap ng mga sentral na gawain sa pagproseso, kaya hindi ito maituturing na utak. C. Video screen. Ang video screen, monitor, ay isang output device na nagpapakita ng impormasyong pinoproseso ng CPU. Hindi ito kasangkot sa pagproseso o paggawa ng desisyon ng mga gawain. D. Keyboard. Ang keyboard ay isang input device na ginagamit upang magpadala ng data at mga command sa computer, ngunit hindi ito gumaganap ng anumang mga function sa pagpoproseso. Buod. Ang CPU ay ang pangunahing bahagi na nagsasagawa ng mga gawain sa pagproseso na ginagawa itong utak ng microcomputer. A group activity wherein one group representative presents the output to the bigger group rather than individual pupils presenting the output is known as A. Consensus decision. B. Composite report. C. Jury trial. D. Agenda. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Composite report. Explanation. A consensus decision. This refers to a decision-making process where group members work together to reach a unanimous agreement. It is more focused on decision-making rather than presenting a group's output. B. Composite report. A composite report is when a representative from a group consolidates and presents the group's output to a larger audience. This aligns with the description of one group representative presenting on behalf of the entire group. C. Jury trial. In educational settings, a jury trial typically involves role-playing activities where participants act as a jury to make decisions, but it does not refer to presenting group work.
The agenda. An agenda is a list of topics or activities to be discussed or acted upon during a meeting or group activity. It is not related to the presentation of group outputs. Summary. B. Composite report is the correct answer, as it refers to a method where one person from a group presents the collective output to a larger group. A. Pagpapasya ng pinagkasunduan. Ito ay tumutukoy sa isang proseso ng paggawa ng desisyon kung saan ang mga miyembro ng grupo ay nagtutulungan upang maabot ang isang nagkakaisang kasunduan. Ito ay higit na nakatuon sa paggawa ng desisyon kaysa sa paglalahad ng output ng isang grupo. B. Pinagsama-samang ulat. Ang isang pinagsama-samang ulat ay kapag ang isang kinatawan mula sa isang pangkat ay pinagsama-sama at ipinakita ang output ng pangkat sa isang mas malaking madla. Naaayon ito sa paglalarawan ng isang kinatawan ng pangkat na nagtatanghal sa ngalan ng buong pangkat. C. Pagsubok ng hurado. Sa mga setting na pang-edukasyon, ang pagsubok ng hurado ay karaniwang nagsasangkot ng mga aktibidad sa paglalaro kung saan ang mga kalahok ay kumikilos bilang isang hurado upang gumawa ng mga desisyon, ngunit hindi ito tumutukoy sa pagtatanghal ng pangkatang gawain. The agenda. Ang agenda ay isang listahan ng mga paksa o aktibidad na tatalakayin o gagawin sa panahon ng isang pulong o aktibidad ng grupo. Hindi ito nauugnay sa pagtatanghal ng mga output ng pangkat. Buod. B. Ang pinagsama-samang ulat ay ang tamang sagot dahil ito ay tumutukoy sa isang paraan kung saan ang isang tao mula sa isang grupo ay nagpapakita ng sama-samang output sa isang mas malaking grupo. Which of the following techniques is best for tracking changes in a student's behavior over time? A. Personal inventory. B. Anecdotal record. C. Cumulative record. D. Standardized test. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best technique for tracking changes in a student's behavior over time is B. Anecdotal record. Here's an explanation of each option. A. Personal inventory. Explanation. A personal inventory is typically a self-assessment tool that helps students reflect on their own attitudes, interests, and abilities at a specific point in time. While useful for personal insights, it is not designed for tracking behavioral changes over time. B. Anecdotal record. Explanation. Anecdotal records involve documenting specific observations of a student's behavior, usually in a detailed, descriptive format. Teachers can use these records to note changes in behavior over time by recording various incidents and patterns as they occur. This method is well suited for tracking behavioral development and can show gradual changes. C. Cumulative record. Explanation. A cumulative record contains a student's academic performance, attendance, and other school-related data collected over their school years. While it provides an overview of a student's progress, it is more focused on academic and attendance data rather than detailed behavioral changes. D. Standardized test. Explanation. Standardized tests assess a student's knowledge or skills at a specific point in time and are not typically used to track behavioral changes. They provide a snapshot of performance rather than long-term behavioral patterns. Summary. B. Anecdotal record is the most appropriate technique for tracking changes in a student's behavior over time, as it allows for detailed, ongoing observation and documentation of specific behaviors. A. Personal na inventaryo. Paliwanag. Ang isang personal na inventaryo ay karaniwang isang tool sa pagtatasa sa sarili na tumutulong sa mga mag-aaral na pag-isipan ang kanilang sariling mga saloobin, interes, at kakayahan sa isang partikular na punto ng oras. Bagamat kapaki-pakinabang para sa mga personal na insight, hindi ito idinisenyo para sa pagsubaybay sa mga pagbabago sa pag-uugali sa paglipas ng panahon. B. Anecdotal na talaan. Paliwanag. Ang mga anecdotal na talaan ay kinabibilangan ng pagdodokumento ng mga partikular na obserbasyon ng pag-uugali ng isang mag-aaral, kadalasan sa isang detalyadong, mapaglarawang format. Maaaring gamitin ng mga guro ang mga record na ito upang tandaan ang mga pagbabago sa pag-uugali sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagtatala ng iba't ibang mga insidente at pattern habang nangyayari ang mga ito. Ang pamamaraang ito ay angkop na angkop para sa pagsubaybay sa pag-unlad ng pag-uugali at maaaring magpakita ng mga unti-unting pagbabago. C. Pinagsama-samang talaan. Paliwanag. Ang pinagsama-samang talaan ay naglalaman ng akademikong pagganap, pagdalo, at iba pang datos na nauugnay sa paaralan na nakolekta ng isang mag-aaral sa mga taon ng kanilang pag-aaral.
Bagamat nagbibigay ito ng pangkalahatang ideya ng pag-unlad ng isang mag-aaral, mas nakatuon ito sa data ng akademiko at pagdalo kaysa sa mga detalyadong pagbabago sa pag-uugali. De-standardized na pagsusulit. Paliwanag, tinatasan ng mga pamantayang pagsusulit ang kaalaman o kakayahan ng mag-aaral sa isang partikular na punto ng oras at hindi karaniwang ginagamit upang subaybayan ang mga pagbabago sa pag-uugali. Nagbibigay ang mga ito ng snapshot ng pagganap sa halip ng mga pangmatagalang pattern ng pag-uugali. Buod. Biyang anecdotal record ay ang pinakaangkop na pamamaraan para sa pagsubaybay sa mga pagbabago sa pag-uugali ng isang mag-aaral sa paglipas ng panahon dahil nagbibigay daan ito para sa detalyado, patuloy na pagmamasid at dokumentasyon ng mga partikular na pag-uugali. What technique involves a self-assessment where students reflect on their own strengths, weaknesses, and behaviors? A. Anecdotal record. B. Personal inventory. C. Cumulative record. D. Diagnostic test. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Personal inventory. Explanation. A. Anecdotal record. This is a teacher's observation of specific student behaviors or events, not a self-assessment by the student. B. Personal inventory. A personal inventory involves students reflecting on their own strengths, weaknesses, interests, and behaviors. It is a self-assessment tool used to gain insight into their own abilities and areas for improvement. C. Cumulative record. A cumulative record tracks a student's academic and other school-related performance over time, but it is not a self-assessment tool. D. Diagnostic test. A diagnostic test is used to assess a student's prior knowledge or skills in order to identify areas of difficulty. It is not a self-assessment, as it is typically administered by teachers or institutions. Summary. B. Personal inventory is the correct choice because it involves self-assessment where students reflect on their own characteristics, strengths, and weaknesses. A. Anecdotal record. Ito ay obserbasyon ng guro sa mga partikular na gawi o pangyayari ng mag-aaral, hindi isang pagtatasa sa sarili ng mag-aaral. B. Personal na inventaryo. Ang isang personal na inventaryo ay kinabibilangan ng mga mag-aaral na sumasalamin sa kanilang sariling mga lakas, kahinaan, interes, at pag-uugali. Ito ay isang tool sa pagtatasa sa sarili na ginagamit upang makakuha ng pananaw sa kanilang sariling mga kakayahan at mga lugar para sa pagpapabuti. Si pinagsama-samang talaan, sinusubaybayan ng pinagsama-samang talaan ang akademiko at iba pang pagganap na nauugnay sa paaralan ng mag-aaral sa paglipas ng panahon, ngunit hindi ito isang tool sa pagtatasa sa sarili. D. Diagnostic test. Ang diagnostic test ay ginagamit upang masuri ang dating kaalaman o kakayahan ng isang mag-aaral upang matukoy ang mga lugar ng kahirapan. Ito ay hindi isang self-assessment dahil ito ay karaniwang pinangangasiwaan ng mga guro o institusyon. Buod. B. Ang personal na inventaryo ay ang tamang pagpipilian dahil ito ay nagsasangkot ng pagtatasa sa sarili kung saan ang mga mag-aaral ay sumasalamin sa kanilang sariling mga katangian, kalakasan, at kahinaan. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on professional education. Let reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.